praise God. Magandang gabi po sa lahat. And I invite everyone po na pumupo na po dito sa congregation. And we will start na po ang pag-worship dito. Kumusta po? Let's worship the Lord. Let's feel the holy presence of the Lord. Let's worship the Lord. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Take joy, my King, in what you hear. May it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. May it be a sweet, sweet sound in your ear.
Kay mabuti mapagkailanman at ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo ay siyang gabay sa kalungkutan. Nandiyan ka sa gitna ng kadiliman. Kaya't may kaibigan, O Diyos aking Ama. At ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang ika'y tapat, ika'y mabuti magpakailanman hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang ika'y mabuti magpakailanman hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailangan di magbabago kabutihan mo. 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 Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Bubuhay ko, iaalay ko lahat para sa'yo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang ika'y mabuti magpakailanman hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Ang kabutihan mo. Bubuhay ko, iaalay ko lahat para sa'yo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Bubuhay ko, iaalay ko lahat para sa'yo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Kay mabuti magpakailanman
Kailanman hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Lahat ng boses. Kay tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailanman hindi magbabago kabutihan mo. Kailanman hindi magbabago kabutihan mo. Bubuhay ko, iaalay ko lahat para sa'yo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Bubuhay ko, iaalay ko lahat para sa'yo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Bubuhay ko, iaalay ko lahat para sa'yo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y tapat. Kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Oh, ano? Napakabuti mo sa akin. Lord Father God, kailanman di mo kami iniwan. Kailanman di mo kami pinabayaan. Kailanman hindi ka nagbago sa amin, Lord. Napakabuti mo, Lord. Na sa kahit anong nagawa namin kasalanan, Lord, still, you forgive us every day. In which every day we repent our sins, Lord. We're just so grateful every way, Lord. Kayo yung Diyos namin, Lord. You are our God. The one and only God, Lord. Gumawa sa amin, Lord. Father God, in this day, Lord, in this night, Lord,
Spirit in us, Lord. Let us be one with the Holy Spirit tonight, Lord. For your word later, Lord. For your Holy Spirit and holy guidance and holy providence, Lord. Mag-lead, Lord, sa message. Na may tumatak sa puso na lahat, Lord. Na walang uuwi, Lord. Na walang ibaon, Lord. Give us the strength to apply that word, Lord. And Lord, we give this day to you, Lord. We give this night to you, Lord. This time, Lord, sa inyo. Sa inyo lamang, Lord. Walang iba. And we lift up. We lift you up, Lord. We lift you up. In prayers and adorations, Lord. That's all, Lord. We thank you for your tonight, Lord. In Jesus' name. We lift you up, we praise you, in Jesus' name we pray. Amen. Praise, meron hina. Amen. Praise God. Ayan. Amen. Praise God. Pagpalain po ang bawat isa sa napakagandang gabi na inalaw ng Panginoon para sa bawat isa. Amen po. Praise God. Palakpakan naman po natin si Lord. Yung palakpak na na mabuti siya. Amen. Yung palakpak na tapat siya. Amen po. Yung palakpak na kapuri-puri para sa Panginoon. Yan, with facial expression. Praise God. Opo. Okay, praise God. Hallelujah. Magandang gabi po. Pinagpalang gabi po sa bawat isa. Muli. And right now, praise the Lord that we are here on our church to pray and worship the Lord. Amen po. Praise God. So, ayan. Sige. Wala akong nakikita. Ba't nasa yung mga tao? Nagtatago po yata sila sa cameras. Nagsusulat. Amen. Praise God. Okay. Ayan po. Sige. As we all know, we are all familiar naman po that our apostle for this week is Andrew. Tama po ba? Nagkamali pa nga po ako ng check doon sa schedules kasi akala ko si James the Great. Oo. Tapos, nagulat ako nung nireview ko po yung kasi gumagawa na ako last week pa. Tapos, nagulat ako nung nirewatch ko po yung Sunday. Ay, si Andrew. Praise God. Okay. So, ayun, dakila pa rin po ang Panginoon and by His grace and salita niya po ito kaya He will give anything He wants for us to learn from His Word. Amen po. So, before we start, lahat po muna tayo ay yumuko at manalangin. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na to, Father God. We thank you for your goodness.
We thank you for the privilege to pray, Panginoon, privilege to worship you, the privilege, Lord God, to stand here in front to share your word, Panginoon, and to minister to your people, Panginoon. Lord, salamat po sa oras na to dahil alam namin na mabuti ka. Alam namin, Panginoon, na tapat ka. Alam namin, Panginoon, na dakila ang iyong pangalan. At sa oras na to, Panginoon, dinadalangin po namin na ikaw lamang ang aming maranasan, na ikaw lamang ang aming makita, ikaw lamang ang aming mapakinggan, Panginoon, sa mga oras na to. Ang iyong buhay na salita lamang, Panginoon, ang siyang manguna at ang iyong buhay na spirito lamang, Panginoon, ang siyang mangusap sa puso at buhay ng bawat isa. Lord, we surrender this day, Father God, this night, Panginoon, as we depend humbly on your power, Father God, on your Holy Spirit, Lord Jesus, to be alive, Panginoon, and to manifest, Lord God, sa aming mga buhay sa oras na to, Panginoon. Lord, we cannot do anything without you, Father God. So we surrender, Lord, and we depend wholly, Panginoon, buong buo, Lord God, sa iyong presensya, sa iyong banal na spirito, sa kapangyarihan mo, Panginoon, na patuloy niyo pong ibinibiyaya sa bawat isa. Lord, we thank you, Father God, for your word. In advance, Lord, we claim for the victory, Father God, for we are more than conquerors in your power, Father God. And we pray, Panginoon, na sa kung anuman, Lord, yung salita na nais niyo pong i-share and matutunan namin, Lord God, through the life of Apostle Andrew, Panginoon, minister to us, Lord God. Minister to us, Panginoon, and we pray to be encouraged. We pray to be open, Panginoon. We pray to be teachable, Father God, sa oras na to, Panginoon. And we pray, Father God, that may we be reminded that we, being your children, is a privilege, Panginoon. We being your servant is a privilege, Father God, to honor you, to worship you, and to serve you, Panginoon. Maraming salamat po. Patuloy ka naming dinadakila at pinapasalamatan in Jesus' name. In Jesus' name we have prayed. Amen. Praise God. Palakpakan po ulit natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Welcome back po ulit sa akin dito sa Wednesday Prayer Night. And na-miss ko po, amen, to share the word of the Lord and to have this privilege to share the good news of God. Amen po. And, ayan, so before po tayong mag-start, I believe meron naman na po kayong mga basic, what do you call this one? Nagkaroon naman na ng basic introductory part si Pastor Aris nung diba? Nung Sunday, kung saan nakatira si Andrew. Saan po siya nakatira? Sa bahay. Praise God. Oo. Saang bahay? Sa Bethsaida po sila nakatira. So, naninirahan po siya kasama ang kanyang kapatid na si Simon Peter. Ayan, oo. Si Simon Pedro po. No, tingin nyo sinong mas matanda sa kanila? Magkapatid ba sila? Sa kanilang magkapatid, tingin niyo sinong mas matanda sa kanila? Si Simon Peter, ayan. So, we believe in the Bible, no, na si Simon Peter daw yung mas matanda kaysa kay Andrew. But, si Andrew yung nagpakilala kay Simon Peter about Jesus, right? Ayan, praise God. So, ayan. So, our title for tonight, as we talk about the life of Apostle Andrew. Title po niyan is The First Respondent. Meron kasing K-drama. Meron kasing K-drama na title po is First Responders. Yan. Hindi, ano ba? Napaghalataan niyo si ate, no? Praise God. Kasi, marami na parang nagkakaroon ako ng theme with, kumbaga, personally nagkakaroon ako ng, hindi ko alam kung ano yung i-share ko, honestly speaking, kasi like other, the previous apostle, si Andrew po, hindi naman din siya ganun ka, like, famous, oo, hindi naman po siya ganun ka prestigious and kilala tulad ng kapatid niya, no, na si Simon Peter, ni na Pablo. So, ito na naman tayo, Lord. Nung una kay Matthias. Si Matthias na walang malay. Tapos ngayon, si Andrew na bilang lang po ang occurrences niya sa Bible. So, ang hirap, but ayun, grace po ng Panginoon, and I believe that it's really the word of the Lord na nangusap sa akin, and I pray that we will
receive the word of the Lord tonight. And ayan, yan po yung title, The First Respondent. Tingin niyo po bakit yan yung title natin? Kasi po si Andrew, naniniwala po ba kayo, do you agree that Andrew was the first disciple to be called and to follow Jesus? Amen po? Siya yung unang tumugon sa katawagan ng Panginoon. Siya yung unang umoo sa Panginoon nung oras na tumawag siya kay Andrew. So, let's start po. Ayan. Kilala naman po natin yan. Like I said, si Andrew po ay kapatid ni Simon Peter and believed to be younger than Simon Peter. So, fisherman sila by trade or by profession, tama po. And naninirahan po sila sa Bethsaida. So, si Andrew po is, si Simon Peter kasi may asawa na, si Eden. And then si Andrew po is, kumbaga, nakikisama siya doon sa family ni Simon and ni Eden. So, nakakatuwa po silang magkapatid, no? Kasi very opposite ang kanilang character. Very opposite ang kanilang personality. Kasi, hindi ko po alam sa inyo kung you're familiar with The Chosen. Alam ko ilang beses na pong na-mention yan dito, no? Kasi, anong tawag dito? Pinaportray kasi nila through the movies and the series yung mga ugali nila based from the Bible, no? And as I watched, very opposite yung kanilang ugali. Kasi si Simon Peter, medyo paano ba? Hindi naman sa explosive, pero in a way parang, agad siyang, ratsyada siya, parang ganon. Wherein si Andrew, parang kalmado, parang mas kuya pa siya, ganon. To take it short, no? Parang mas kuya pa si Andrew umasta kaysa kay Simon Peter. So very opposite ang kanilang ugali. And then, ano pong malalaman natin kay Andrew, siya po ay originally a disciple or a follower of sino? John the Baptist. Yan. Siya po ay tagasunod na before pa dumating si Jesus sa lupa ni John the Baptist. Together with the other apostle, sino po yun? Isang apostle din na follower ni John the Baptist. si John the Beloved. Ayan. So, di ba na-mention ni Pastor Aris last time, what's the difference between a disciple and an apostle? Ano po ang disciple? Ano po yung disciple na na-mention ni Pastor Aris? Di yata sila nakinig. Joke lang. A disciple is basically a student. Amen? Estudyante po. So, ibig sabihin, si Andrew, isa po siyang estudyante and teacher niya na kino-consider is si John the Baptist. Tama po? And then, an apostle is the sent away. Sila yung pinadala ng Panginoon. Amen po, to share the gospel. So, being a disciple, nung mga panahon na yon is very, ano ba yung term? Parang, kasi kapag disciple ka nung time na yon, kunwari yan, si Andrew, disciple siya ni John the Baptist. Being a disciple is like being your teacher or being your master nung mga panahon na yon. By education, kung ano yung mga natutunan ng mentor mo nung panahon na yon, syempre yun din yung i-share niya, yun din yung ituturo niya, no? By profession, most of the cases, kung fisherman fisherman ang profession ng teacher mo or ng mentor mo nung time na yon, malamang at sa malamang, more likely the chances are fisherman ka din, mga ganyan. And by lifestyle, kung paano namumuhay yung teacher mo, more likely, ganun din yung magiging pamumuhay mo. So, ganun po yung pagiging disipulo nung mga panahon na yon, nung mga early churches. So, si John the Baptist, kilala naman po natin si John the Baptist, no? Na siya yung nagbaptize kay Jesus, tama po. Related sila ni Jesus by being cousins because yung mother nila pareho ay
magpinsan din. And John the Baptist is also a prophet. Honestly po, sabi ng mga scholars, after the silence, 400 years of silence ng Panginoon from the Old Testament, bago mag-transition in the New Testament, siya yung unang-unang propetang muling tinawag ng Panginoon. Amen? And then also, he was an evangelist. Siya po ay taga-share, amen, ng salita ng Panginoon. And if you would read kung paano yung naging buhay ni John the Baptist, he lived in a desert, mag-isa po siya. He dedicated his life for the Lord in serving the Lord and proclaiming Jesus as the Lord and as the Savior, the Messiah. Amen. And in appearance daw po, siya ay ang tawag dito, suot niya lang is a camel. Tawag dito parang balat ng kamelyo, yung damit niya. Tapos yung pagkain niya po ay locust and honey. Yan, yun lang yung kinakain niya. So imagine how dedicated his life, no, para sa Panginoon, that even his diet hindi compromised. Kasi he's eating healthy. Healthy. Healthy po ang honey, no? Hindi ko lang alam sa locust. Ano ba yung Tagalog nun? Hindi po nung locust. Balang. Balang. Ngayon ko lang narinig yon, balang. Tipaklong? Okay. Ayun po. So, ganun po yung kinakain niya, no? So, imagine kung ikaw disciple ni John the Baptist, tapos syempre, you are a follower, then sinusundan mo yung yapak niya. More likely, parang ganun din yung lifestyle mo. Amen? Parang ganun din yung mga magiging pamumuhay mo, ganyan. Although, hindi naman sinabi, no, na ganun yung pamumuhay ni Andrew, kasi si Andrew, he was a fisherman by trade, ganyan. So, si Andrew po, nakilala niya or narinig niya si Jesus Christ through John the Baptist. Tama? Kasi nakakarinig siya ng teaching ni John the Baptist about Jesus Christ. And then there is, may nangyari sa Bible na narinig niya na sinabi ni John the Baptist after niya pong ibaptize si Jesus that He is the Lamb of God. And nung narinig po ni Andrew yon, sinundan niya si Jesus. Ay, wait lang po. Ayan. Si John the Baptist lang po yan, no? Nalagpasan na habang nag-share ako kanina. Ayan, and si Andrew and Simon Peter ulit. Lumagpas. Ayan, so, si Andrew po ay nakarinig kay John the Baptist, through John the Baptist, that Jesus is the Messiah. Basahin po natin from the John chapter 1, verse, start po tayo sa 35. The next day, John was there again with two of his disciples. When he saw Jesus passing by, he said, "Look, the Lamb of God." When the two disciples heard him say this, they followed Jesus. Turning around, Jesus saw them following and asked, "What do you want?" They said, "Rabbi," which means teacher, "where are you staying?" "Come," he replied, "and you will see." So they went and saw where he was staying, and they spent that day with him. It was about 4 p.m. Andrew, Simon Peter's brother, was one of the two who heard what John said and who had followed Jesus. The first thing Andrew did was to find his brother Simon and tell him, "We have found the Messiah," that is the Christ. And he brought him to Jesus. Jesus looked at him and said, "You are Simon, son of John. You will be called Cephas," which means, which when translated is Peter. So dito po, malalaman natin kung paano nakilala ni Andrew si Jesus through John the Baptist, through his leader. Meron ng knowledge about the Messiah si Andrew kasi nakakarinig na po siya kay John the Baptist. Plus, he is a disciple of John the Baptist. So, minsan po as a dapat as disciples or leaders and Christian, without any position, we should lead people to Christ.
like what John the Baptist had proclaimed and did nung time na sinabi niya, tinuro niya na ito na ang Messiah, ito na si Jesus, ito na ang tagapagligtas. Amen po. And kung mababasa kasi natin dito, merong dalawang disciples, si John the Baptist, na nakarinig nun. And yung isa po dito is si Andrew. Although yung isa, hindi po napangalanan. And si Andrew lang po yung na-mention dito na unang ginawa niya was to, what? Find his brother, Simon, and tell him na nakita ko na si Jesus. Nahanap ko na yung Messiah. Sabi niya ganyan. So, Andrew, when he heard about Jesus, what he did first was to, what? Ano pong ginawa ni Andrew nung time na yon? Shinare niya agad sa kapatid niya. Amen? Shinare niya agad sa kuya niya na nakita ko na yung Messiah na matagal nating pinagdarasal, na matagal nating inaantay, na matagal nating inaantay para iligtas tayo sa mga Romano. Amen? So, shinare agad ni Andrew nung time na nalaman niya that Jesus was the Messiah and nandyan na siya. Kayo po ba, naaalala niyo kung sino yung first na nag-share sa inyo ng Bible? Or nag-share sa inyo ng Gospel? Praise God. Ewan ko kung nakwento ko na, no? But may Andrew sa buhay ko was may ate. Si Ate MM. Siya po yung naging Andrew sa buhay ko nung time na bumalik ako kay Lord. Kasi that was the time na alam ko lumilipat kami from trade to Savannah, and sobrang hirap na kami mag-church sa home church po namin sa Clarkfield, yan. So, wala kaming pamasahe, ganyan, no? Hindi po kami makapunta. And honestly, I felt talaga na hindi ko na-feel yung kung ano yung na-feel ko doon sa church namin before, kasi I wasn't able to, siguro dahil bata pa din ako, no? But I wasn't able to, hindi ako umabot sa time na doon ako nakapag-serve, ganyan. Sunday schooler and attendee lang kami doon. Ako, nung umabot po ako doon. And parang, personally, parang hindi ako nagka-chance din na mag-serve doon. So, dito lang po talaga ako nagka-chance mag-serve. And then, nung time na yun kasi, si ate, nag-a-attend na po siya sa Daemang. Kung familiar po kayo sa Daemang. Opo, yung sa kanto, yung Korean, ano dyan. Kasi may Filipino service din po dyan. And then, ayun. So, si ate, she was very, radikal, no? Very on fire siya nung mga time na yon. And I was inspired by her. Kasi, sinishare niya yung, naging pinaka-turning point ko noon was, when she was watching the movie Left Behind. Yan, yung Left Behind po. Before kasi nung remake ng American version, merong Christian version, Pureflix version talaga noon, na original siya. And doon ako nagkaroon ng turning point. Natakot ako. Natakot ako kasi ayoko maiwan. Ayoko ma-experience ng tribulation. Gusto ko sasama na ako kay Lord sa rapture, mga ganyan. So natakot ako. And then ang nangyari, bumalik tayo kay Lord. Bumalik tayo kay Lord. But hindi ako agad nagkaroon ng chance na mag-serve. Nagkaroon ako ng chance mag-serve sa Sidekick, VBS. Naging teacher po ako. And then doon na siya nagtuloy-tuloy. So there, yung naging Andrew sa buhay ko was my ate. That's why I'm very thankful and I appreciate so much yung buhay ng ate ko dahil siya yung naging Andrew sa akin. Kasi kung di niya ako tinakot, joke lang. Opo, umiyak pa ako nung napanood ko yung Left Behind. Panoorin niyo po siya, maganda po. Baka matakot din kayo. Baka matakot din kayo, no? So, ayun po, maganda siya kasi it's about the rapture. Tapos po, si ate yung naging Andrew ko, and I pray that we would also appreciate the Andrews of our lives
Diba? Kasi hindi yun magiging posible na maririnig natin yung salita ng Panginoon kung hindi dahil sa Andrew sa buhay natin. Amen po. Praise God. So, there, bring it or them to Jesus. Kumbaga, hindi lang naman po in terms of salvation, no? Hindi lang naman po in terms of kaligtasan sa Panginoon or yung mga tao, mga kaluluwa, ganyan. But also, in general, yung mga problema natin, also yung mga struggles natin, amen, yung mga situations natin, yung mga bagay na hirap tayo. Tulad ni Andrew, dinala niya sa Panginoon. Amen? Dinala niya sa Panginoon. Problema niya pala si Simon Peter, ano? Kaya dinala niya si Simon Peter kay Jesus. Hindi po, but whenever we face such struggles, whenever we encounter people, lost souls, I pray that our first response is to bring them to Christ, is to bring them to Jesus, just like what Andrew did. Amen po? And kasi kapag gano'n ang Panginoon na ang kikilos kapag gano'n ang Panginoon na since tayo yun na yung nagdala, tayo na yung nagtanim, ang Panginoon na yung magpapalago. Imagine, diba, nung time na yon, hindi naman aakalain ni Andrew na si Simon Peter yung magiging chief of apostle. Diba? Hindi naman aakalain na si Simon pa yung isa sa magiging inner circle, wherein si Andrew yung nauna. Pero si Simon Peter, yung kapatid niya, yung na nakapasok sa inner circle or kino-consider na inner circle ni Jesus, di ba? So, hindi natin alam kasi baka yung mga nadadala natin, if ever nakaluluwa sa Panginoon, sa susunod magiging pastor. Di ba? Magiging presidente. Di ba? Walang imposible sa Panginoon. So, what our work is, what our business is to just bring the souls to the Father. Just bring the souls to Jesus. Kasi ang Panginoon ang magbibigay buhay, ang magpapalago sa kung saan man sila dapat, sa kung saan man sila dadalhin ng Panginoon. Amen po. So, kaya po napakahalaga ng evangelism, yung dala ng kaluluwa dito. And maybe talagang ganun yung role ni Andrew, no? Na bilang apostol, and hindi naman po kasi tayo lahat pwedeng maging pastor, hindi naman po kasi tayo lahat pwedeng teacher, hindi naman po lahat attendees, hindi lahat. So meron tayong kanya-kanyang parte. And for Andrew's life, from one of the 12 apostles, baka ganun talaga ganun yung role niya. Ganun yung naging role niya, no? Amen po. And huwag po nating nilalang yun, no? Kasi hindi natin alam that the soul that na dinala natin sa Panginoon is tawag dito, kaluguran and rejoice para sa kingdom ng Panginoon. Amen po. Praise God. And then, so that was an occurrence of Andrew sa Bible. Isang ano po yun, isa pong scenario sa Bible na lumitaw si Andrew. So, yan po yung verse kanina. Naunahan ko yung mga PowerPoint ko ngayon, no? Naunahan ko po siya. Ayan. So, ano naman po yan? Mahilig po talaga ako magpahula. Yan po nung time na nagkaroon sila ng miraculous catch ng fish. And yan po yung tinawag sila ni Jesus to be the disciples. To lumapit talaga, no, sa Panginoon, kay Jesus nung time na yon. So, isa din sa bagay na natutunan ko kay Andrew is sumunod sa Panginoon. Naging first response din niya when he saw Jesus and encountered Jesus was to what? Follow Him. Walang ang tawag dito? No hesitations, no? Walang alinlangan, yan. Talagang sumunod siya agad sa Panginoon. Talagang agad niyang iniwan yung great catch of fish and net nila. And they follow Jesus together with Simon Peter. And sa ibang accounts ng gospel is nandun din yung sons of Zebedee na si James and John. So, babasa po natin yan sa Matthew chapter 4, verse 19. Ayan. So, sabi niya po, start po tayo dun sa verse 18. As Jesus was walking
beside the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon, called Peter, and his brother Andrew. They were casting a net into the lake, for they were fishermen. "Come, follow me," Jesus said, "and I will send you out to fish for people." And at once, they left their nets and followed him. Nakakatuwa po kasi na ganun yung ano ni Andrew nung mga time na yon. Nakakatuwa na ganun agad yung naging response niya to follow Jesus. Maybe because of, pwedeng factor yung part na they were convinced because of the miracle that Jesus had done nung time na yon. Kasi nung time na yon, wala talaga silang makuhang isda. Magdamag na silang nangingisda, magdamag na silang nasa laot, and they attempted many times to catch fish, pero nung time na yon wala talaga silang makita. Tapos nung sinabi ni Jesus na, sige, ilaglag nyo lang yan. Pero sabi ni Peter, sa ibang account, sabi pa nga ni Peter nun na, ilang beses na po kaming nag-try mag-catch ng fish, pero wala po kaming nahuhuli. Pero sabi, sumunod din sila kalaunan, no? And they encountered the miracle that that Jesus did sa kanila, and they caught a great catch of fish to the point na tumataob pa nga daw po yung boat, yung bangka nila, no? So, maybe that's a factor kaya agad na sumunod si Andrew kay Jesus kasi may miracle siyang na-encounter. Pero, for me, those were the times kasi na they are in desperate situation. Ganun talaga, no? Nakapag-desperado na tayo kapag, desperado na tayo sa buhay, doon natin tinatawag yung Panginoon. But it's a normal situation. It's a common na sa ating mga tao kasi, ayun nga, hindi naman tayo, hanggat kaya nating solve yung sarili nating problema, gagawin natin. But we must learn from the life of Andrew that without hesitations nung time na yon, they followed Jesus. Amen po. And the last was, kung familiar po kayo dyan, that was the time that Jesus fed 5,000 people. Amen. So, kasi po, sa ibang accounts ng gospel, hindi na mention yung pangalan kung sino yung nagdala ng 5 loaves and 2 fish. Tama ba? 5 loaves and 2 fish. But in the Gospel of John, yung na-mention yung apostle na nagdala ng 5 loaves and 2 fish. Basahin po natin sa John chapter 6, verse 8 to 9. Yan. So, start po tayo dun sa verse 1. Sometime after this, Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee, that is the Sea of Tiberias. And a great crowd of people followed him because they saw the signs he had performed by healing the sick. Then Jesus went up on a mountainside and sat down with his disciples. The Jewish Passover festival was near. When Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, Where shall we buy bread for those people to eat? He asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. Philip answered, It would take more than a half year's wages to buy enough bread for each one to have a bite. Another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up, Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far will they go among so many? Jesus said, Have the people sit down. There was plenty of grass in that place, and they sat down. About 5,000 men were there. Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. Amen. So ito, nung time na to,
nahihirapan sila kasi hindi nila alam kung pauuwiin na lang ba nila yung mga tao na sumusunod kay Jesus dahil nga nalaman nila that Jesus is performing miraculous things, no? Syempre gusto din nilang gumaling. Syempre gusto din nilang ma-encounter yung healing na nakita nila or na-witness nila nung time na pinapagaling ni Jesus yung mga ibang tao. So, hindi nila alam kung pauuwiin na lang nila yung mga tao kasi gabi na din, ba? Layo-layo na din. And syempre, nung time na yon nagluluksa nga si Jesus, diba? So, nung sinabi ng Panginoon na papakainin sila, si Philip, yun yung sagot niya, na, saan tayo kukuha ng tinapay na ipapakain sa kanila? Amen? Kasi, kung susumahin, aabutin to ng isang buong taon na sahod, isang buong taon na, funds nila sa ministry, ganun na, funds nila sa ministry, para mapakain tong 5,000 people na to. 5,000 men, pangalang, diba? So, ang nagustuhan ko dito kay Andrew, although, hindi naman sinabi, no? Parang, may dalawa kasing ugali akong nakita dito, Andrew being the solutions finder. Natuwa ako kasi it spoke to me that yan tuloy. Opo, yung parang kasi si Peter dito, nagkalkula pa eh. Si Philip. Nagkalkula pa siya. And syempre nag-isip siya, saan tayo kukuha ng tinapay para sa mga to? Pero si Andrew siguro nung nagkakaroon ng diskusyon, nagkakaroon ng meeting, ng usapan, siguro siya naghahanap na ng tao kung sino yung merong pwedeng hingan ng tinapay, no? Or ng pagkain. And nagsosolicit na siya. Nagsosolicit na po siya. Tapos, nung time na ayun, nagkaroon na ng may dinala si Andrew. May dinalang pagkain si Andrew. So, si Andrew, hindi ko alam kung siya lang sa 12, no? Yung naging ganon. Pero siya kasi yung unang kumilos and unang naghanap ng paraan para hindi naman niya alam kung anong gagawin ni Anong gagawin ni Jesus dito eh. Kung magiging sapat ba to, basta sige hanap ako. Basta sige dala ako kung anong madadala ko, 'di ba? So Andrew here responded with and through faith. Amen? Sa part na to. And I pray that like Andrew also, we respond with Jesus. We respond to Jesus with and through faith din. Amen po? Kasi, ano nga namang magagawa ng calculation mo, di ba? Kung sana naghanap ka na lang ng paraan. Yung mga ganun po. Totoo nga naman yun. Kwenta ka ng kwenta, kumilos ka na lang, no, Mika? Mga ganyan. So, ayun, I was reminded also and learned this from the life of Andrew. And I pray also na maging, tawag dito, ito din yung matutunan natin sa buhay ni Andrew whenever we respond to life's situations, whenever we face life situations, whenever we face struggles, whenever we encounter lost people, mga ganyan, lost souls, mga ganyan. I pray that yung maging natin is first response natin every time is to bring them to Jesus. Dalhin po natin sa Panginoon. Pangalawa po, sundin natin yung Panginoon at yung pamamaraan niya. And pangatlo po, we respond with and through faith. Kahit ano po yung meron tayo, kahit ano lang yung meron tayo, kahit ano lang yung kaya nating ibigay, as long as we give it to the Lord will multiply. Amen po. So yan, in conclusion, yan lang yung verse kanina. Ayan, in conclusion, since I was reminded by the life of Andrew being,
Alam niyo po si Andrew, yung isa sa pinaka-low-key. Low-key? Oo, low-key na apostol na nagustuhan ko kasi he doesn't need any position. He doesn't need any title. He doesn't need anything, no, para maging qualified siya sa pagkatawag niya sa Panginoon. And isa din siya sa nakakatuwang follower ng Panginoon kasi he's always on the back end. Lagi lang siyang nasa likod. Lagi lang siyang parang nasa support. Oo. Lagi lang siyang nasa support, ganyan. Tignan nyo, nung nandun sa feeding, diba? Parang, kesa dumagdag siya doon sa mga mangungunsime talaga, humanap na lang siya ng paraan. Diba? And doon sa pagkatawag nila kay Jesus, diba? Sumunod na lang siya. And nung time na tinawag siya ng Panginoon, na nakita niya yung Panginoon, na-encounter niya si Jesus, shinare niya si Jesus kay Simon Peter. And hindi natin alam yung magiging bunga ng mga yun kasi. Hindi kasi natin malalaman yung magiging bunga ng mga yun unless we give it to the Lord. Amen. Unless we do it for the Lord. Amen po. So, ayan. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Hindi naman sinabi yung body mong maganda. Hindi naman sinabi yung body mo na dapat ganito yung posisyon mo. Hindi naman sinabi na as you offer your body as a living sacrifice, dapat pure, dapat maganda. It's you who you are sa Panginoon. And nung time na yon, Andrew was, actually parang hindi naman nga niya iniisip yung sarili niya ng mga panahon na yun eh. Every time he responds to the Lord, diba? Kasi iniisip niya lagi, unang-una yung kapatid niya. Iisipin niya yung mga tao nung sa feeding of 5,000 people. Diba? So, ganun po yung offering as a living sacrifice na para sa Panginoon. Kasi yun yung totoo and yun yung alugod-lugod para sa Panginoon. Amen po. So, let us all stand. Praise God. Hallelujah. Amen. Sige po, tayo pong lahat ay kumuha na ng ating mga prayer points. Hallelujah, Jesus. Lord, we thank you for this wonderful message of yours, Father God. Salamat, Panginoon, sa natutunan naming buhay ni Andrew, Father God, sa mga oras na to. Salamat, Panginoon, dahil you have shown us the life of being a true servant, Panginoon, that needs no position, that needs no entitlement, Panginoon, that wants to serve you only, Father God, sa kung anong meron siya, sa kung anong kaya niyang ibigay, Panginoon, giving his life, offering his body as a true and proper offering for you, Father God, as a living sacrifice, Panginoon, para sa'yo. Nung nalaman ka niya, Father God, nung narinig ka niya, what he did was, the first thing is to share you. Shinare ka niya agad, Panginoon, sa iba, for them to know you, Father God. And as they faced that situation, Panginoon, na they are in crisis, Lord, hindi niya inisip yung sarili niya, Panginoon, but he thought of those people, those men, Panginoon, na kailangan nilang pakainin, na kailangan nilang pagsilbihan, na kailangan nilang bigyan, Panginoon, ng pagkaing espiritual at pagkaing pisikal, Panginoon. And Lord, we pray right now that as we continually, Lord, journey with you, Lord Jesus, we pray, Panginoon, na
magkaroon kami ng puso na tulad ni Andres. Magkaroon kami ng puso, Panginoon, that brings everything to you. Our first response is to bring everything to your name. To lift everything to your name, Panginoon. Every struggle, Father God, every situation, emotions, Panginoon, problema, Panginoon, sa aming mga buhay, Father God, may our response be like Andrew's, Father God, na ibigay yun sa'yo, na itaas yun sa'yo, Panginoon. And to follow your ways, to follow your will, Father God. And may we also respond with and through faith, Panginoon. Just like Andrew. Maging isang halimbawa, Panginoon, ang buhay ni Andres na iyong disipulo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. O ang tinig mo, ang aking hanap-hanap. Sa gitna ng bawat takot at paghihirap, sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, O Diyos, tanging laan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit na walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Awitin po natin ito ng mula at buo sa ating puso. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Kami iyong natagpuan, Panginoon. Ikaw ang kaagapan. Panginoon, ikaw ang kaagapan. Kabutihan mo sa'kin di nakukulang. Panginoon, ikaw lang ang kailangan. Kailanman sa'yo ako mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit na walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit na walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo sa'yo lamang iaalay. Ang mahal ko
pag-ibig mo, hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo, luwalhatiin ang pangalan mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo, katagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo, hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo, luwalhatiin ang pangalan mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo, natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo, hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo, luwalhatiin ang pangalan mo. Presensya mo, luwalhatiin ang pangalan mo. Ako'y natagpuan, doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit, walang hanggang magpupuri, pag-ibig ko'y sa'yo. Natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila, doon sa krus, Thank you, Holy Spirit. ako'y iyong pinalaya. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Jesus, ako'y Dahil natagpuan mo kami, salamat, Panginoon. Dahil natagpuan kami, nakasumpong kami, Panginoon, ng iyong biyaya. Salamat, Panginoon. Hallelujah, Jesus. sa'yo. Hallelujah, Jesus. Walang hanggang pasasalamat, Panginoon. Walang hanggang pagsamba, Panginoon, ang kaya naming ialay dahil sa kabutihan mo, Father God. Walang hanggang pasasalamat, Panginoon, ang kaya naming ibigay, Panginoon, dahil mabuti ka, tapat ka, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord God. Walang hanggang pasasalamat dahil natagpuan mo kami, Panginoon. Walang hanggang pasasalamat dahil natagpuan kami ng pag-ibig mo, Ama. Walang hanggang pasasalamat, Panginoon, dahil nakasumpong kami ng iyong biyaya. Nakasumpong kami, Panginoon, ng iyong katapatan, ng iyong pagmamahal, Panginoon. Walang hanggang pasasalamat, Lord God. For you are good, Panginoon. For you are faithful, O Jesus. At walang lugar, Panginoon. Hindi kaya ng tanging pasasalamat lamang ang kaya naming ibigay, Father God, because of your faithfulness, O Lord. Because of your goodness, Lord, in our lives, Father God. At salamat, Panginoon, dahil ikaw ang nakatagpo sa amin, Panginoon. Hindi ang ibang tao, Lord God, hindi ang ibang bagay, kundi ikaw, Panginoon, ang nakatagpo sa amin, Father God. You have found us, O Lord. You have found us, O Jesus. And as you find us, Panginoon, Lord, may we respond, Lord God, to follow you. May we respond, Panginoon, to surrender our lives to you. May we respond, Father God, to obey you, Panginoon, and to offer our lives to you, Father God. May we bring everything to you, Panginoon, according to the faith that you have given us, Panginoon. May we give everything to you according, Lord God, to the love that you have showed us, Father God. May we give everything to you, Panginoon, according, Lord Jesus, to the compassion, Panginoon, na ipinaranas niyo po sa amin bilang mga anak ninyo, Panginoon, bilang makasalanan noon, Panginoon. May we respond, Father God, to you
accordingly to the faith that you have given us, Panginoon. And Lord, sana hindi namin sayangin. Sana hindi namin, Panginoon, isabaliwala, Lord God, yung mga panahon, Panginoon, na nangungusap ka, yung mga panahon, Panginoon, na nagpapakita ka, yung mga panahon, Panginoon, na nagpapakilala ka sa amin, Lord God. And may we respond with that love, Lord, that you have showed us. May we respond to that love, to that compassion that you have showed us, Panginoon. At yung katawagang yon, Panginoon, ay ang magbabago sa aming mga buhay. Ang katawagang yon, Panginoon, ang magbabago sa aming mga puso. Ang katawagang yon, Panginoon, ang magbabago sa pagkatao namin, Panginoon. Dahil kapag kami ay nasaya, Panginoon, kami ay bagong nilalang. Kami ay bagong mga tao, bagong puso, bagong isipan, Panginoon. And Lord, may we surrender everything to you, Father God. ay
presensya mo, luwalhatiin ang mga Natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aayin, nung walang hanggang pagpupuri, puso ko'y sa'yo. Thank you, Lord. Pag-ibig na dakila. Dahil pinalaya mo na kami, Panginoon. In whatever, Lord God, we are struggling right now, Panginoon. In whatever, Lord, that the enemy is binding us, Father God. In whatever, Lord God, the enemy is, Lord, is yung dinidikdik sa amin sa mga puso namin na hindi namin kakayanin, Panginoon. Na mahina kami, Lord God. Na maraming problema, Panginoon. Lord, pinalaya mo na kami doon, Ama. Pinalaya mo na kami, Panginoon, sa kung ano mang sakit, Lord God. Pinalaya mo na kami, Panginoon, sa kung ano mang kahirapan, Lord Jesus. Pinalaya mo na kami, Panginoon, sa kung ano mang kahirapan, Lord. Ang nararanasan namin dito, Father God, and because of you, Father, we have that freedom. We have that liberty, Panginoon, to honor you, to serve you, Lord Jesus. Kasi ikaw ang Diyos, Panginoon, na hindi magja-judge. Ikaw yung Panginoong Diyos na hindi magkokondena, Panginoon. Ikaw ang Diyos na tatanggapin kung anong meron kami, kung sino kami, Panginoon, sa aming mga buhay. Ikaw ang Diyos na kayang magbuo, Panginoon, ng mga kakulangan namin bilang tao at bilang mga anak mo, Panginoon. At sa oras na ito, Father God, ikaw lang ang aming patuloy na pinapapurihan at pinapasalamatan dahil mabuti ka, dahil tapat ka, Panginoon, dahil dakila ka sa aming mga buhay. And as we go along with our prayer, Father God, we just want your presence to be here, Lord Jesus. We just want your presence, Lord, to be felt. And we pray for your Holy Spirit, Lord, to work in us, Panginoon, to intercede for us, Father God. In any way, Lord Jesus, in groanings, Panginoon, in words, in others, Father God. Lord, sa iyak, Panginoon, alam namin, Lord, na ikaw ang nakakaintindi ng iyak ng aming mga puso, Panginoon, ng laman ng aming mga puso, Father God, ng laman ng aming mga isipan, Panginoon. At sa oras na to, Lord Jesus, as we minister for other people, Lord, help us, Panginoon, to honor you. Help us, Lord Jesus, to pray for one another. Help us, Father God, to have the desire, Panginoon, to encourage and lift this church, Father God, through prayer, Panginoon. We thank you for your goodness, Father God. We thank you for your faithfulness sa mga oras na ito, Panginoon. Patuloy kang tapat. Patuloy kang dakila. Patuloy kang mabuti. Patuloy, Lord, na ikaw ang aming Diyos. Lord, sa church na to, ikaw ang siyang patuloy na magiging Diyos ng aming mga buhay, Panginoon. Ikaw ang magiging Diyos, Lord God, na maitataas. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na madadakila. Ikaw ang Diyos na mapapasalamatan, Panginoon, sa iglesyang ito, Lord God. And as we come in one prayer, Father God, as we unite in prayer tonight, Father God, we pray for the church's unity, Panginoon. We pray for the church right now, Father God, to have your grace, Lord God, to have your wisdom, Panginoon, to have your mercy, to have your love, Lord Jesus. Kasi, Lord, hindi namin kaya to kung wala ka sa buhay namin, Panginoon. Hindi namin kakayanin ang mga gawain ito, Panginoon, kung wala ka sa buhay namin, Ama. And right now, Father God, we have this opportunity, Father God, to lift our church in prayer. As one church and as, Lord, as a body of church, Father God,
Itinataas namin ang aming iglesia, Panginoon, sa iyong pangalan, sa iyong paanan, Panginoon, sa iyong mga kamay, Father God. Isinasangguni namin, Panginoon, ang iglesyang ito, Lord Jesus, to help us, Lord. Help us, Father God. Hindi na namin alam yung gagawin namin sa mga bagay, Panginoon. Hindi na namin alam minsan, Lord God, kung paano pa namin kikilusan yung mga bagay, Lord God, dito sa church, but you have your grace, Lord. This is your will and your purpose for us, Father God. So we pray, Panginoon, that may we still do your will. May we still do your purpose. Hindi dahil kailangan, Panginoon, but because of our love for you. We pray that in each ministry, Father God, ikaw ang makita, Panginoon. We pray that in every activities of this church, Father God, every heads, every officials, Panginoon, ikaw ang makita, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord. And we continually pray for the humility, Father God, for the love, Panginoon, and the unity of the church body, Father God. Sa kung ano man, Panginoon, yung plano, Lord God, na ibinibigay, ibinababa mo, Panginoon, sa bawat puso, sa bawat isipan, Panginoon, ikaw ang siyang manguna, at ikaw, Panginoon, ang siyang magbigay na maging posible sa pangalan mo ang lahat ng to, Panginoon. For this is all for your glory, O Lord. This is all for your name. This is all for the expansion of your kingdom here on earth, Father God. And we pray, Panginoon, na ikaw ang siyang madakila. Tinataas ko, Panginoon, ang lahat ng pastor, Lord God, ng ministeryong ito, lahat, Panginoon, ng ministry heads, Father God, at ang lahat, Panginoon, ng elders, board of directors and leaders, Father God. I pray that you will minister to us as we minister to people, Lord. I pray that you will shepherd unto us, Panginoon, as we shepherd to other people as well, Lord Jesus. And we pray, Lord God, that we imitate you, Panginoon, para ma-imitate nila kami kung paano ka sa buhay namin, Panginoon. And Lord, may we point the people here on church to you alone, Father God. For every glory, Panginoon, every lives, every soul is on you, Father God. Sa'yo lang, Panginoon. Kami ay mga vessels lamang, Panginoon, na ginagamit mo, Lord God. May we continually be reminded and humble us, Father God, every moment, every second of our lives, Panginoon, na hindi namin to magagawa nang wala ka sa buhay namin, Panginoon. And we are just a mere servant, Panginoon. We are just a mere servant, Panginoon, and we want to serve you in love and in obedience, Father God. Maraming salamat, Panginoon. We also pray for the nation, Father God, right now. Lord, we pray for the situation of this nation, Panginoon, at ang lahat ng bansa, ang buong mundo, Panginoon, na nasa isipan mo, Panginoon. I know that you are mindful of this nation, Lord God. I know that you are mindful of these people, Panginoon. I know that you are mindful of these children, Panginoon. And we pray, Father God, that in any situation, Lord Jesus, sa bansang ito, ikaw ang siyang manguna. Ikaw ang siyang manguna, Panginoon. Sa gobyerno, Panginoon, sa lahat ng opisyales, Lord God, ikaw ang siyang manguna, Panginoon. Sa lahat ng departamento, Father God, na meron ng bansang ito, Panginoon, ikaw ang manguna, Lord God. And we pray for your righteousness, Lord Jesus. We pray for your humility, Panginoon, in governance, Lord God, of this people, Father God. And we also pray, Father Jesus, for the economic stability of this nation, Panginoon. We pray in your power and in your name, Panginoon, that the graft and corruption, Panginoon, of this nation, Lord, be rebuked and bind, Panginoon, in the name of Jesus. In your powerful name, Panginoon. And Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na maging mabuting kababayan, maging mabuting presidente, maging mabuting vice-presidente, Panginoon. Kagawad, Lord God, tulungan mo kaming maging mabuting leader, Panginoon. And Lord, magsisimula yun sa aming mga pamilya. For the families, the basic unit of the community, Panginoon.
And we pray, Lord Jesus, that the humility, the love, the unity, Panginoon, will start in every family. Will start in every household, Panginoon. And right now, Panginoon, as we pray, Father God, for our families, O Jesus, Ikaw ang siyang patuloy, Panginoon, na manguna. Ikaw ang siyang patuloy, Panginoon, na madakila. Lord, may kanya-kanyang sitwasyon ng bawat pamilya na meron dito, Panginoon. May kanya-kanyang pinagdaraanan, Panginoon, ng bawat pamilya, Lord God. But we surrender everything to your name, Panginoon. We surrender everything to your power, Lord God, to your Holy Spirit, Father God. That's the first thing and the best thing that we can do, Panginoon, is to surrender everything in your name. Everything in your power, everything in your will, Father God, and your purpose in our lives, Panginoon. Hindi aksidente, Lord, na nasa ganito kaming pamilya, Panginoon. At tinawag mo kami para maging ilaw at asin sa aming mga pamilya, Panginoon. Kaya tulungan mo kami, Lord God, that being the salt and the light would manifest, Panginoon, in every household and every family, Father God. Lord, salamat dahil alam namin, Panginoon, that you have the purpose, Panginoon, dahil sila yung nanay namin, sila yung tatay namin, sila yung kapatid namin, sila yung mga kamag-anak namin, Panginoon. You have a purpose, Father God. And we pray for you to strengthen our hearts, to strengthen our patience, to strengthen our faith, Panginoon. Na darating yung araw, Father God, na darating yung oras, Panginoon, na makakakilala sila sa'yo, na makikilala ka nila, Panginoon. At sasamba kami, magpupuri kami ng iisa at buo bilang pamilya, Panginoon, sa iyong pangalan. That's the desire of our hearts, Father God, for the next generations. That's the prayer, Panginoon, of our souls, Father God, for the next people to come, Panginoon. Na ikaw, Father God, ang kanilang maging Diyos. Ikaw ang kanilang maging tagapagligtas. And we pray, Father God, for all generational curses to be broken, Panginoon. Restoration of relationships within family members and relatives, Lord God. We pray, Father God, for harmony within the family. Let your peace, Panginoon, and your love bind us all, Father God. And we pray, Panginoon, for all those generational blessings to be poured upon the family, Panginoon. To be poured, Panginoon, to the generations to come. To be poured, Panginoon, para mapagpala at makita ka, Panginoon, kung gaano ka kabuti sa aming mga buhay, kung gaano ka kabuti sa aming mga pamilya, kung gaano ka katapat, Panginoon, at makikita nila, Panginoon, kung bakit kami nananampalataya sa iyo. Makikita nila, Ama, kung bakit kami nananalig sa iyo, kung bakit kami naniniwala sa Diyos na hindi naman namin nakikita, na hindi naman namin nararamdaman, Panginoon. Malalaman nila yon sa buhay namin, Lord God. That's why we pray, Father Jesus, Lord, to help us. Help us, Panginoon, na makita ka sa aming mga buhay, Panginoon. Para makita ng aming mga pamilya, Lord, na ikaw ang Diyos na buhay, na ikaw ang Diyos na tunay, na ikaw ang Diyos na nagmamahal at hindi nagbibigo, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Nakilain ng iyong pangalan na pagpalain ng bawat pamilya, Panginoon. Hallelujah, Jesus. And we pray for the finances, Panginoon. We surrender every financial stability, Panginoon, in your name. Financial resources in your name, we surrender, Father God. We surrender, Lord, the financial security in your name, Panginoon. The jobs, the businesses, the opportunities that you are opening, Panginoon, Lord, we pray. We pray for us to be a good and faithful steward of the finances that you have entrusted us, Father God. And we pray, Panginoon, Lord, na ang bawat sisidlan, ang bawat puso, Panginoon, ang bawat, Lord, vessel na nandito ngayon, Panginoon, ay pagpalain mo, Ama. Pagpalain mo sa iyong pangalan, Panginoon. In Jesus' name, Lord God. And may we be a blessing, Panginoon. Mostly, Panginoon, maging pagpapala kami, Lord God, ng iyong pagpapala, Ama. Tulungan mo kami, Panginoon,
na magkaroon ng puso, Panginoon, na hindi inaangkin ng hindi sa amin, Lord God. And we pray, Father God, that in every finances that you will entrust us in the future, Lord, mapapurihan ka, Panginoon, madakila ka, Panginoon, at mabigay ang kuluguran sa iyong pangalan, Lord God. And for the stability of the church finances as well, in Jesus' name, Lord God, rise up, Panginoon, more faithful tithers in this church. Rise up, Panginoon, more givers in this church, Panginoon. Rise people, Lord God, who will be a blessing, Panginoon, of your blessings, O Jesus. And we pray, Panginoon, na maging daluyan lang kami ng iyong pagpapala. Maging daluyan lamang kami ng iyong kabutihan, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. And we are thankful of your goodness here on church, Lord. Yung mga improvements, Father God, yung mga nakikita naming mabubuting bagay dahil sa iyo, Panginoon. Ikaw lamang yon, Panginoon. Ikaw lamang, sa iyong pangalan lamang yon, Father God. And we pray for more improvement of this church, Lord God, for the equipments and the facilities, Panginoon. Ikaw ang magbibigay ng kasagutan, Panginoon, sa mga bagay na yon, sa tamang panahon, sa tamang oras na inilaan mo para sa amin, Lord God. Thank you, Lord. And we pray, Father God, for the healing of the sick, spiritually, Father God, physically, Panginoon, emotionally, Father God, and mentally, Lord Jesus. We pray for the mental revival and healing of each and every one, Panginoon. And we pray, Father God, na ikaw, Panginoon, ang bumali, Lord God, ang lahat ng mga generational sicknesses, Father God, na nararanasan ng bawat pamilya. And we pray for personal wellness of health, Panginoon, sa lahat ng sipon, sa lahat ng ubo, Panginoon, sakit ng ulo, Lord God. Ikaw ang Diyos na't buhay. Ikaw ang Diyos na mapagpagaling, Panginoon. Salamat, Ama. Salamat, Ama. Thank you, Jesus, for your goodness. And right now, Father God, we pray for for the personal prayer requests of one another. Church, let's come to the Lord and pray for our brethren. Pray for our brothers and sisters. Hallelujah, Jesus. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Hatiin ang pangalan mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hangad ko lang, hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo.
nadakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawi nang walang hanggang magpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong presensya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kadakilaan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay, Lord God. Ikaw lamang ang aming Diyos. Ikaw lamang ang Diyos na nakatagpo sa amin ng tulad ng ganito, Panginoon. Maraming salamat sa iyong pagmamahal. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Maraming salamat sa iyong katapatan, Panginoon. At sa oras na to, Father God, we just wanted to give you the highest glory. We just wanted to give you the highest, Lord, worship and praises, Panginoon, sa iyong pangalan lamang, Lord God. Ikaw lamang ang aming Diyos na buhay. Ikaw lamang ang aming Diyos na dakila. Ikaw lamang ang aming Diyos na tapat. Noon, ngayon, at magpakailan pa man, Panginoon. And thank you, Jesus, for your grace. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you, God, for your love. Thank you for your compassion, Panginoon. Salamat, Lord, dahil sa iyo kami ay nabubuhay. Kami ay nakakatayo, Panginoon. Kami, Lord, ay nakakapaglingkod. Kami, Panginoon, ay nakakatawa, Lord God. Kami, Lord, ay nakakaawit, Panginoon, dahil sa iyo. Sa pangalan mo lamang, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. For you are able, Lord. You are greater, Panginoon. And you are bigger, Father God. Thank you, Jesus, for your faithfulness. Thank you, Lord, for your goodness. Ikaw ang aming patuloy, Lord, na dadakilain. At ikaw lamang ang Diyos na aming sasambahin, na aming papupurihan, na aming pasasalamatan. Hallelujah! Thank you, Lord! Hallelujah, Jesus! Sa presensya mo, tatagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Ang alalahanin ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhati na pangalan mo. Ako'y natagpuan. Jesus, ako'y aawi nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Ako'y natagpuan iyong pag-ibig na dakila. Thank you, Jesus. Doon sa Thank you, krus, Lord, at kinatagpo mo kami ngayong gabi, Panginoon. pinalaya. Salamat sa iyong kabutihan. Jesus, ako'y Salamat sa kalayaan na aming nararanasan, Panginoon. You truly are good, Father God. You truly are wonderful, Panginoon. And you truly are good, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw ang Diyos na dakila. Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na aming patuloy na pupurihin at pasasalamatan dahil buhay ka, dahil mabuti ka, dahil tapat ka sa aming mga buhay, Panginoon. Thank you, God. We honor you, Father God. We praise your name and we lift your name as the King of Kings and the Lord of Lords of our lives. In Jesus' name. In Jesus' name we have prayed. Amen. Praise God.
Yun, praise God. Good evening po sa ating lahat. Ayan. Ayun na, bago po tayo mag-proceed sa offering, I just want to share po this verse. Sabi po sa Proverbs 11 verse 24, one person gives freely, yet gains even more. Another withholds unduly, but comes to poverty. Ano pong ibig sabihin ni Lord sa word niya po? This offering. Sabi po dito, yung isa nagbigay ng bukal sa puso niya, nagbigay siya. Ngayon nakatanggap pa siya. Yung isa naman, sa kanya lang, pero naghirap siya. Paano nangyari yun? Di ba? Praise God. Paano nangyari yun? Na dito, na yung nagbibigay, lalo pa siya nakakatanggap. Pero ikaw na nagtabi ng para sa'yo, ikaw pa yung naghirap. Amen. Minsan may ganito tayong heart na kina-question natin si Lord, na alam naman natin na, Lord, alam namin kapag nagbigay kami, makakatanggap kami, babalik to eh, Lord. Magdodonate ako sa church, Lord, yung dinonate ko, alam ko babalik sa akin to eh. May ganun tayong klaseng heart. Amen. Pero bakit kaya minsan kahit sabihin natin yun, hindi bumabalik? Amen. Minsan kahit sabihin natin, Lord, nagbigay naman ako, Lord, pero bakit hindi bumabalik sa akin? Lord, ito naman, ito na yung binigay ko sa kanila, pero bakit hindi bumabalik sa akin? Minsan po kasi nagbibigay tayo, pero nag-e-expect tayo. Amen. Kaya doon nahihirapan si Lord ibalik kung ano yung binigay natin. Kasi nag-e-expect tayo doon sa something na hindi naman talaga bibigay ni Lord yun eh. Kasi kung ano yung binigay mo, mas greater pa nga yung ibibigay niya. Nag-hold kasi tayo dun sa expectations natin na, Lord, kapag nagbigay ako, babalik sa akin to. Minsan yung heart natin nagiging mali na sa ganung way ng thinking natin kasi nga, so nagbibigay ka na lang kasi alam mo may babalik. Amen? Si Lord nga hindi nga nag-expect na after niyang ibigay yung love niya, hindi naman siya nag-expect na mahalin din siya eh. Amen? Si Lord nga na-crucify siya pero hindi man siya nag-expect na maniniwala lahat ng tao after that eh. Amen? Kasi ano expectations ng tao? Amen? Amen. So, ayun po, sa gabi na to, gusto lang i-remind sa atin ni Lord na kapag nagbigay ka, ibigay mo na. Huwag nang, pero ganito, pero kanyan, kasi ganito, kasi ganyan. Amen? Ang gusto sabihin sa atin ni Lord dito, ibigay natin yung puso natin ng buo. Huwag natin siyang ibigay ng mayroon pang doubt, huwag natin siyang ibigay na parang kulang pa. Amen? Kasi kung ibibigay natin siya ng kulang pa, kulang din yung ibibigay sa atin ni Lord eh. Amen? Pero hindi ganun si Lord sa atin eh. Pinagpapala niya tayo, binibless niya tayo. Amen? Ang gusto lang talagang sabihin sa atin ni Lord is, Nak, bigay mo na yung puso mo sa akin. Amen? So, pray po tayo. Yes, Lord, Holy Father God, maraming salamat, Panginoon, na sa gabi na to, Lord God, sa prayer night, Lord God, na binigay ninyo sa amin, Panginoon, sa oras, Lord God, na binigyan nyo kami opportunity makapunta, Panginoon, sa mga pusong handang pumunta, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, dahil, Lord, we still believe in prayers, Panginoon. We still do believe, Panginoon, Lord God. By your grace alone, Panginoon, by your mercy alone, Lord God, nagiging posible lahat ng to, Panginoon. And Lord, hallelujah, Panginoon, maraming salamat, Lord God, sa blessings na binibigyan ninyo, Panginoon. Lord, minsan mali na yung heart namin, Lord God, mali na yung heart namin na natatanim namin sa sarili namin mismo, Panginoon, dahil we expectations, Panginoon, Lord God, dun sa mga bagay na gusto namin mangyari sa buhay namin, Lord God. Minsan nagbibigay na lang kami kasi may gusto din kami makuha sa iyo, Panginoon. Pero hindi naman talaga yun yung way nun eh. Hindi naman talaga yun yung purpose nun eh. Lord God, tinuro mo sa amin, Panginoon, kung kaya ka nga nagbibigay para makatulong eh. Amen. Hallelujah, Jesus, Lord. Maraming salamat, Panginoon, dahil kung hindi dahil sa inyo, Panginoon, hindi kami ganito, Panginoon, hindi kami nag-grow, Panginoon, spiritually, Lord God. At kung wala kayo, Panginoon, paano na lang kami, Lord God? And Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa blessings, Lord God, sa work, Panginoon, sa studies, Panginoon, sa mga, Lord God, part-time, Panginoon, na nakakatanggap kami, Panginoon, ng biyaya ninyo, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, dahil sinusustain nyo kami, pinapalakas nyo kami, Panginoon, at kayo nagiging sentro ng bawat araw namin, Panginoon. And Lord, sa gabi na to, gusto lamang namin ibalik sa inyo, Panginoon, lahat ng papuri, pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. Tayo po tumayo. Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ayan. So, bilang pong pagwawakas, ang sarap nung ating ministry time na kanta, no? Ano ulit yun? Yung ano? Yung bridge? Yung hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. At yun, yung gusto ko yung natagpuan. Ang sarap ng pakiramdam ng natagpuan ka ni Lord. No? Parang na-remind naman ako kanina na I was once lost, but now I'm found. And ang sarap kantahin sa Tagalog. Parang gano'n kasi yung feeling. Parang ramdam mo talaga na oo nga Lord, natagpuan mo ko. And salamat na ano kaya ang ginagawa ko ngayon kung di mo ako natagpuan. Amen. So, ayan, parang si Andrew, yan, natagpuan sila ni Jesus. Amen. Hallelujah. Sige po, tayo mukot manalangin. Lord, maraming salamat sa gabing ito. And thank you, Lord God, sa lahat ng mabuting bagay na ginagawa mo sa amin at sa mga hindi mabuting bagay, hindi magandang bagay, Lord God, na hinahayaan mo mangyari sa amin, Lord God. Because you have a purpose, Father God. And right now, Lord God, for this night, we're so thankful that we are once more again able to pray for our brothers and sisters, Panginoon. And as we are about to part ways, Panginoon, bless us with traveling mercy. At sa pag-uwi namin, Lord God, yung mga magtatrabaho, bigyan mo sila ng panibagong kalakasan, wisdom, Lord God, favor and grace and mercy and blessing, Lord God, sa mata ng kanilang mga boss, Panginoon, yung mga nanonood sa amin online, Father God, we pray na ang presensya, Lord God, at kapangyarihan ng Holy Spirit ay hindi lamang nababak sa lugar na to, Lord God. Lahat ng nanonood, lahat ng mag-replay nito, Lord God, is mararamdaman, Lord God, yung presensya mo, Lord God. Yung salita, Lord God, na kami natagpuan, Panginoon. We were found, Lord God, because hinanap po kami, Lord God. And for that, Lord, thank you. Kasi hinanap mo kami talaga. Kahit ayaw namin, kahit di namin deserve, hinanap mo kami. And for that, we'll always be grateful. And we pray na ingatan mo yung puso namin. Alagaan mo yung puso namin kasi yung puso namin is deceitful. Yung puso namin, mapanling lang, Lord God. Minsan, parang, ay, gusto namin kumawala, Lord God. Gusto namin bumalik dun sa Egypt namin, Lord God, kung saan mo kami nakita, Lord God. But we pray, Lord God, na lagi mo kaming yakapin, lagi mo paalala sa amin yung goodness mo, Lord God, and yung love mo, Lord God, na everyday binibigay mo sa amin, Lord God. For you are good, you are loving, you're amazing, you're wonderful, you're great, Father God. So thank you for this night. We honor you, we love you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless, church. Hey! Natapos siya ng solen.